to. Dali lang wait lang. Gob, ikaw muna magsalita. Maingay yung aso natin. Tahol ng tahol yung aso natin, anak ng kamote. Wait lang Oh, rewind muna tayo ng konti, guys. Rewind ng konti. At saka may mga bulk water projects na ginamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila yung gumawa. Okay. Yun lang masabi ko for now, Karen. Mukhang hindi ito magugustuhan ng kampo ng mga DDS. Sa latest interview ni Cebu Governor Pam Baricuatro, sinabi niya na ang mga ghost at substandard flood control projects ay nagsimula pa noong 2019 sa panahon ng previous administration. At sino pa nga ba ang tinutukoy niya kundi ang regime ni Rodrigo Duterte? Kaya tama lang ang anunsyo ng palasyo na kailangang isama ang issue na ito sa Cebu sa mas malawak na investigasyon. Dahilan kung bakit halatang nagpapanik ngayon ng mga kulto ni Digongyo. Hindi lamang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. ng mga flood control projects ang dapat malaman. Dahil lumalabas po kanina yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa City. Makikita rin sa linya ng pagtatanong ni Karen Davila at sa sagot ni Governor Baricuatro na year 20 talaga simula base sa datos na hawak niya ang corruption sa flood control projects sa Cebu. Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province? Yes, Karen. Wow. Okay. At ma'am, ilan po yun, if you don't mind, without giving details? Ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. Okay. But do you believe that it was the past administration who is responsible? Definitely, Karen. Because I'm just here, just an over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, or that the province has been receiving flood control funding? Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ganun po ba hanggang ngayon? I think 2019. 2019. 2019? Yeah, 2019, yes. So, nung 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Pretty ironic dahil Cebu mismo ay kilalang DDS country o baluarte ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? Nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. Nakamute pala ako. Sorry! Ang dami ko lang sinabi. Anak lang mo. Gob! Bakit mo naman nilalaglag si 2019? Gob! Sinuportahan ka ng mga ka-DDS natin dyan. Gob! Bakit I suppose? Dapat, hindi 2019. Kaso, nasabi ko na eh. Paano yan? Paano ba yan? Paano ba yan, mga ka-DDS? Pudragis! Paano ba yan, Tio Moreno? Paano ba yan, mga garapata? Puro kayo sisi kay Pangulong Bongbong Marcos, pero itong governor mismo ng Cebu, nilaglag kayo. Ala, mukhang totoo yung kwan. Diba meron silang
meron silang binash na DDS na sino yun? Yung abogado. Sino na yun? Yung abogado na meron silang binash na abogado eh. Kasi 'di ba DDS din kaso kinan siya, 'di ba? Nag-real talk lang siya. Ito si Governor Baricuatro. Nag-real talk din. Sampal, pak. Alak ng kamote, Sir Tony, naspak manan, awan manan. Nako po. O, paano ba yan, ha? Buti nagsabi ng totoo si Gov, kung hindi, dadagsain na naman sila ng iba't ibang sakuna ng lindol. Ngayon, bagyo at baha, tapos isisi kay PBBM. Bago na kayo, kaya sisingilin na kayo ng kalikasan. Yun lang, di ba? Puro sila kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos lahat eh. Para sa kanila, kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Pero si Governor, umamin mga kabsat, ang sabi, 2019 pa. Definitely. Nung past administration, definitely, yun yung exact word ni Gob, Tapos biglang ngiti pagdating dito, Pretty ironic dahil Cebu mismo ay kilalang DDS country o baluarte ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. Samantala, inanunsyo naman ni Palace Press Officer Claire Castro na bibisita si PBBM sa Cebu. At ito ang tamang pagkakataon para ipakita na regardless of political color, iisa lang tayong mga Pilipino at ang ating mga kababayan sa tinatawag na DDS Nation ay karapat-dapat pa rin sa tulong at atensyon ng gobyerno. Yes, tama. Tutulungan talaga ng gobyerno. Huwag yung sabihin na taga kayo mga nandyan sa Mindanao, na sabi niya, huwag kayong mapapadpad dito sa hindi namin kailangan ng tulong nyo. Putra kasi, ang dami-dami na humihingi ng tulong, lalo na nung nagkaroon ng lindol, di ba? Diyan sa Mindanao, anak kayo talang kamuti. Ngayon, binabagyo sila. Siyempre, nandiyan ang ating pamahalaan. Ibibigay lahat ang tulong ng pamahalaan. No? Nagbigay na sila ng tulong last month dahil sa lindol. Ngayon, dahil naman sa baha. Tapos, sisisihin nyo na naman si Pangulo. Pero si Governor, umamin, mga kamsat, no? Noong panahon pa ng 2019. Ma'am Marilyn, noong 2019 pa, Patrick Briones, Sir Tony, 2019 pa. Nako, nasampal sila ng kanilang kaalyadong Governor. Aray ko po, sakit dito. O siya. Okay na tayo. Pero bagay na, silipin naman natin, Maps. Meron pa dito actually, nakakalungkot. Actually, may announcement si Pangulong Bongbong Marcos. Saglit. Tapos ng briefing na Wait. Mamaya pala yan. Isa-subtopic ko pala yan. Flood control project in Davao City, damage just in 8 months. Alak ng kamote. 8 months lang. Pinagyabang-yabang pa nila to. Ito ang flood control ng Davao. Tapos in just 8 months, wasak. Ayun o, wasak ko. Tragis. Ay, binura nila yung kwan. Ganito lahat ang naratibo ng mga garabatang. Binura nila. Ay, may nagbura. Takot sila. May sinira ko, Babs, to. Pero binura nila. Agoy. Ito, grabe to, Babs, to. Yan o, grabe yung dagat dyan, Babs, sa Cebu. Dagat yan, ha. Kita nyo yan. Aray ko po, ang sakit. Nako po. Ito. November 5, kahapon to, Babs. Vince Dizon visited Cebu. Yun muna. But I think moving whatever he needs, sabihin lang niya, and then he will tell the people of DPWH where to go, what to do. So, yun muna. But I think moving forward, clearly, there is there needs to be a complete rethinking and replanning of flood mitigation in not just in Taglisay, but in the entire Cebu province. Salamat, Leonardo Antag. Mayor, itong mga ganito, okay, nandiyan naman yung mga yung mga revetment na yan, itong mga gabyo na yan, pero pag ang bagyo na, agagang sobrang lakas, no? Once in 50 years, once in 20-year flood event, hindi ka naman pwede magtayo ng pader hanggang taas nung green na, ng bubong na yun. So, the solution is really to control the water from upstream, from the mountain, going down. Sad to say.
Okay na tayo kay Sir Vince. Okay, ito yun guys. Ito yung tinutukoy ni Vince Dizon, mga kabsat. Ito po yun. Yan, no? Grabe ito, mga kabsat. Kita nyo naman, mga kabsat, no? Halos na wipe out, mga kabsat. Nakakalungkot. Grabe. Ayan, no? Diba? Grabe ka. Hindi nyo nakikita ng malaki. Palakin natin yan. Palakin natin para makita nyo. Ayan, no? Grabe, mga kabsat, no? Parang dilubyo yung dumalaw sa kanila, oh. Putik lahat, wala. Nawasak yung bahay, oh. Pati mga semento, mga concrete, wasak. Yan, oh. My God. Oh, may nakatayo pang dalawang bahay, oh. Nakasurvive pa itong dalawa, pero wasak din. Oh. Grabe, mga kabsat, oh. Oh, yan. Oh, di ba? Putragis, matusok ka din ng mga matutulis na bagay. Matetano ka pa dyan. So, nakakalungkot, mga kabsat, no? Nung last month, nilindol sila. Tapos ngayon, binagyo sila. Kaya ingat-ingat tayo, mga kabsat, no? Siyempre, nakakawa yung mga kababayan natin sa Cebu. At siyempre, ang ating Pangulo, nagbigay na ng direktiba sa mga ahensya ng gobyerno na dumiretso na mula pa nung isang araw. Pinakuan na yan ni Pangulo. Inutusan na niya. Doon, hintayin natin ang pagdalaw ulit ni Pangulong Bongbong Marcos. No, mga kabsat? So, ayan, mga kabsat. Yan po ang nangyari sa Cebu. Si Infinite Stream nandyan. Sabi niya okay naman siya, mga kabsat. Pero ito na, mga kabsat. Ito na nga. Mag-con tayo. Mag-content subtopic tayo dito. Alright? So, again, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-like dyan, ha? Ilan na yung likes natin? Winnie Artos, number 78 daw siya. O, dyan si Mary Jane. Sino pa ba? Pang ilan like na tayo? Hindi ko nakikita eh. Wait lang. Ayan. O, okay lang daw si Infinite, oh. Okay lang si Infinite. Alright, subtopic na tayo, mga kabsat. Alright, here we go. Alright, mega love shout out from Canada in Edmonton, Alba Ferelcano. Shout out po, madam. Ayan. And welcome po sa ating live stream. Alright. So ito, pag-usapan naman natin ng konti itong